Samantala sa puntong ito, makakausap na po natin si Doc Gerald Abergos, isa pong siyang sociologist. Doc, welcome back po sa ating programang DZW Super Servicio. Your studio po, kasama po si... Ay, magandang good morning at magandang umaga sa lahat ng mga nanonood ngayon. Magandang umaga po. Good morning po, Doc. Good morning. Napakaganda tong paksa natin ngayon kasi di ba alam mo naman ngayon, Doc, nasa era na tayo ng teknolohiya at nakikita natin ang mga negosyo ay ika nga nilipat na rin sa social media, mapa Meta, mapa TikTok, mapa ika nga Shopee, Lazada, nandun na yung ating mga produkto. Sa tingin mo, tayong mga Pilipino, bakit nga ba tayo mahilig maengganyo pag nakikita natin ang isang produkto sa social media? Yung pagiging yung nainganyo tayo. Actually, wala pang social media, naiengganyo na tayo tumingin ng mga produkto. Kasi tingnan muna natin ang history. Before dumating ang social media na yan, unang-una yung face-to-face na nasa market tayo, nakikita natin. Pangalawa, yung pagdating ng yung mga home TV shopping, naalala ba natin? Yung 12 midnight. Yes, mga 12 midnight or yung mga wee hours of the day, pagkatapos yung mga time na mga alas 2 or alas 3 na walang nanonood na. Pero still, we are awake and we watch. Bakit? Kasi gusto natin yung entertainment value nung pinapakita yung mga products na ito. And bakit ba tayo bumili ng products? Again, it's needs and wants. Yung product na kailangan natin at yung product na sige, gusto natin o hindi pa natin gusto, pero dahil doon sa entertainment value, nagugustuhan natin. Now, pagdating naman ng panahon ng social media, ang kaibahan naman yun is right then and there, nakakapag-react kasi tayo, nakakapagtanong tayo, nakakasabi tayo ng ano natin, ng reactions natin doon sa pinopromote nila na products. Yung pagiging ika nga yung tinatawag na sales talk, ika nga, epektibo ba ito? Lalong, kasi dati di ba pag pumupunta tayo ng mall, may hugot sa'yo, dito muna kayo, mang-iengganyo sila para panoorin mo sila. Kung itatransfer natin siya into social media, sa tingin mo, Doc, ano yung pinakamabisang paraan ng pagbebenta? Yung ika nga impromptu, face-to-face, o yung pagbebenta through online na? Yung pagbebenta through online at face-to-face, ang kaibahan lang naman talaga kasi nun is that available yung face-to-face na hawak mo. Yung online, umaasa tayo sa information na ibinibigay sa atin nung seller, nung di ba, mga nag-live selling, at sa information ng mga nagsusulat. So kung sasabihin natin effective o hindi, it's all on the location. Meaning, saan mo siya nakita, saan mo siya nakuha, at yung ease mo sa pagbili at pagkuha ng product. So, pag on location, dun sa shop mismo sa store, alam mo na pag nakita mo at nagustuhan mo, pwede mong bayaran agad at iuwi mo. Pag online kasi, ihintayin mo siya. Although, kasama na rin sa entertainment value kasi yung paghihintay na dadating yung ano mo, itatrack mo kung nasaan yung shipment mo. Kasama rin yun kasi doon sa buong experience sa pagbili natin ng mga gamit na ito. Yung ugali nating mga Pilipino, may ilan na madaling mabudol yung term, di ba? Sa social media, nabudol ka, nabudol ako kaya bumili ako. Likas ba sa mga Pilipino yung tinatawag na budolero o kaya uto-uto minsan? Ang tanong, bakit madaling mabudol sa isang online shopping? Kasi may pang-shopping, may pambili. Sana all. It shows na ang income, ang dispensable income natin, ng mga Pilipino, tumataas. Kasi kahit anong gawin ng nag-aanok sa atin, wala tayong pambili, wala yan. Tawag nga yung sa palasak na term yung wapakels, walang pakialam kasi wala tayong pambili. Pero dahil may pambili tayo, may dispensable income tayo, yun. Kaya yung needs and wants natin, madaling magbago. Yung mga needs natin, of course, are there. But yung mga wants natin, because of this online shopping, because of the information they get, it turns into, oh, I need this, kahit talagang want mo lang naman yung bagay na yun. Pero Dok, hindi po ba delikado na masyado tayong madaling maniwala sa mga sinasabi ng mga nag-e-endorso ng mga ganyang produkto? Baka mamaya, syempre sa huli, negosyo pa rin naman yan. Baka mamaya, sinasabi lang nila halimbawa na masarap. Although, masarap na, pero hindi ganoon kasarap, kagaya ng sinasabi nila. Yes, it's always same as face-to-face, same as sa online,
may risk sa pagbitaw natin ng pera at pagbili at pagkuha ng isang gamit o serbisyo. So, yung risk na yun, nandun talaga yun. Ang punto ko dito, hindi ka mag-risk kung wala kang pang-risk. Kaya naman tayo nag-risk kasi may dispensable income eh. Kasi kahit anong gawing pag-ano sa atin, kapag anong gawing pang-iengganyo sa atin na bumili o mag-try ng product or service na to, kung wala tayong pambayad, hindi rin naman natin bibilhin yun eh. So, it's true na there's a risk. Always, alam naman ng mamimili yon. Para mabawasan yung risk na yun, anong ginagawa ng mga mamimili natin? Lahat tayo, kasama ako doon. Tinitignan natin kung ano yung product reviews. Tapos tinitignan natin, ano ba itong product reviews na to? Mukhang ano to Bots. Mukhang konsyaba itong product review na to O kaya ano ba itong product review na to? Halos pare-parehas yung tunog. Mukhang ano to, mukhang naka-AI. So, humingi ng tulong sa technology. So, para mabawasan yung risk na yun ang ginagawa ng mga mamimili. And I also would like to, sana, sa pamamagitan ng programa natin ito, no, na matuto ang mga mamimili na hindi lang porket sinabi ng isang endorser, okay na yun. Sige, pwede na yan, we trust that. Magkaroon din tayo ng due diligence natin para alamin through other sources. Dok, may tamang formula ba sa paggamit ng pag-endorso ng mga negosyo sa social media? Kasi kung titignan natin, no, ilan sa mga na-feature namin dito sa segment natin dito sa DZWB Super Servicio, yung mga negosyo, ilan sa kanila sumikat through social media. Halimbawa natin si Diwata, si Hiwaga, meron ding mga negosyo kami na-feature na they are paying for influencer. Nagbabayad sila ng influencer para makilala, pupuntahan yung negosyo nila. Sa tingin mo, ano yung tamang formula para maging patok ito sa social media? Yung sinasabing formula na yan na para maging patok sa social media, for years, pinipilit ng hanapin kung anong formula na yan. Pero you know what? Pabago-bago yan in every culture. Pabago-bago yan in every timeline. Pabago-bago yan in every month. Pabago-bago yan in every day of the month. So, anong ibig sabihin nun? Again, pupunta tayo dun sa income. Yung dun sa disposable income. Kahit mag-promote ka na mag-promote, kung hindi siya nakatama sa pagdating ng sweldo, walang bibili niyan. Kahit mag-promote ka na mag-promote, kung hindi siya nakatama sa honest meeting in sa social media accounts, which is 10 o'clock a.m. to 3 p.m. Yan ang pinakamadami. Pag pinost mo yan magpo-post ako ng alauna ng madaling araw para pagising nila, makita nila, it would not work that well as much as when you have an information, a learned information na knowing na pinakamaraming nag-review ng mga ganitong klaseng oras. So Doc, ibig sabihin, kailangan nating alamin yung target person natin na naangkop sa produkto. Actually, kahit na hindi natin target person Kasi remember, social media is very public, available to all. Hindi lang lahat ng target market natin ang pinipilit nating i-reach out. No, it's a gunshot it's a shotgun. It's a shotgun. Ang shotgun kasi sabog yung bala. Shotgun yan. So, kahit hindi natin target market, but because of social media, maiengganyo natin sila. And that's the power of social media, na yung kaya nating mag-engganyo kahit hindi naman talaga yung primary target market natin. So sa tingin mo, Doc, anong app yung nakikita natin ngayong sitwasyon ng ating bansa, 'di ba? Pagdating sa ekonomiya, sa estado ng mga mamamayan natin. Sa tingin mo, saan app o social media ang mas patok na pagpostahan natin ng ating mga produkto? Wala tayong data pa niyan right now na kung anong app yung pinakamalakas, pinakamaganda. Pero by observation, titignan natin kung may app na bagong dating at mas entertaining at sorry to say, na kapag sandali lang, yung attention span, napakaiksi na attention span natin, nakakalungkot, yun ang lalabas na the best as of that moment. So right now, kung titignan natin, by observation with my students, with my colleagues, yung sa TikTok na
kasi wala pa ako noon eh. Yung sa TikTok na store na tinatawag na yun. TikTok na, shop. TikTok shop, yeah. Yung nakita ko sa mga colleagues ko, sa mga estudyante ko, yung nagla-live selling at nakakapagtanong kasi mabilis yung response, mabilis yung reaction ng mga tao na nandun. But it does not negate na magaling pa rin yung Facebook account at yung iba pang mga yung Facebook app at yung iba. It just so happened na marami kasing choices tayo dun sa TikTok na kada swipe mo another channel na naman siya, another profile na naman siya. So yun din, the more choices that we have, the more people would look into that app and the more chances na makabenta sa app na yun. It does not mean, ito pa nga po pala, it does not mean na kapag marami nang nagbebenta ng same product na yun, saturated na yung market, masyado ng maraming sellers, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon, hindi. Dahil ang mga tao po ngayon, tingin ng tingin, swipe na makahanap sila ng seller na papatok sa entertainment value na gusto nila at sa information na nakukuha nila. Nakita ko yun ni Doc eh. Kasi minsan tambay ako sa mga TikTok shop, sa Facebook Live, minsan na nagbebenta. Kanya-kanyang paraan para aliwin ng kanilang mga viewers eh. Meron akong nakita doon kung ano-ano pinagagawa, naliligo, habang nagla-live para lang ipakita yung kanyang bagong sabon na pampaputi. Tapos sa Facebook naman, dyan sumikat si Madam Inuts, nagmumura habang nagbebenta ng kanyang ukay-ukay, di ba? Gaano kahalaga yung ganong branding pagdating sa negosyo? Yeah, entertainment value is always good. Kasi kapag nasa physical shop tayo, physical store tayo, kung naalala natin at naalala ng mga HR na mga nag-hire, anong pinipili? Ano yung sabi, with pleasing personality. Paano naman yung mga hindi na pleasing personality? Kaya hindi kayo pa pwede doon. Kasi mga nonchalant. Di ba, sabi nga, malusungit kayo, ayaw namin, bad for business. Sabi nga, bakit? Kasi we have to entertain our customers. Kaya pagdating dito sa social media, iba-iba kasi yung entertainment para sa atin. Katulad yan, yung iba gusto straight to the point, yung iba gusto yung maraming paligoy-ligoy, yung iba gusto dinadaan sa kanta, yung iba gusto maghanap ng mga gwapo at sexy. At saka may bago ngayon, Doc, 'di ba, yung kung yung tawag dinuduet nila, yung tipong parang napipison, nadadaganan ng pison, nalulunod tapos biglang lalabas yung produkto nila. Ayun. Another thing is that we know learned na tayo doon sa pag-manipulate ng videos at paggawa ng at pag-edit ng mga videos. So, maganda 'yun kasi hindi lang kasi selling, hindi lang ang pinapakita natin sa mga sitwasyong ito, no. Yung creativity ng bawat Pilipino, nandoon yung entertainment value nandoon. Pero Dok, hindi kaya yan makaapekto dun sa kumbaga kakayahan ng tao na magdesisyon para sa sarili niya na umaasa lang siya parati dun sa kung ano yung sinabi nito, ni ganyan. Parang kasi siya, 'di ba? Masyado tayong umaasa na lang. Yes, it does. It does affect. Malaking epekto noon kasi yung sasabi natin bandwagon, Correct. Sometimes kapag hindi ka maayos mag-isip o maayos mag-desisyon at dahil sinunod mo lang kung ano sinabi ng iba, mapapahamak talaga tayo dahil hindi tayo naging masusi sa pagpili. Hindi yung sinabi ko in term kanina, we should have due diligence in choosing. Parehas lang yan. Yung sa election, we need to have due diligence in choosing our best leaders. Sa pagbili natin ng products, pare-parehas din yan. At services, pare-parehas din yan. So, kapag ang isang mamimili ay hindi niya ginawa yung assignment niya na due diligence sa pagtatanong, sa paghahanap ng options, sa paghahanap ng alternatives, at dahil may dispensable income siya na pwede niyang bilhin kaagad, that is the risk that they take. And sometimes, most of the time, it's a hard lesson that people will learn. They will learn it the hard way na ubusan sila ng pera, nawalan ng pera, naloko sila kasi hindi sila gumawa ng due diligence sila na magtanong, maghanap, mag-search at makita kung ito ba ito o hindi.
So, Doc, eto naman, hingi lang ako ng tips. Yung mga kapuso nating negosyante, bago nila ilagay ang kanilang mga produkto sa social media, ano-ano yung mga dapat nilang tandaan? Yes, yung paglalagay ng produkto sa social media kasi business yan income-wise. Kapag may benta, syempre meron ka rin income. You are part of that. Tama yun na ang isang person who wants to earn income, maghanap ang paraan to earn income, and isang paraan ito yung online selling. Kasi every time na may binibenta at nakabili at sila yung endorser nun, that's good for them. Maganda po yun. Pero ang punto po natin kasi dito, nakakalimot din ho tayo minsan pagdating sa online selling at pagdating ng ganyan, kung hindi po tayo nagbabayad ng ating taxes. Ayan. Yun lang naman po ang usapan. Tayo po ay isa po sa ating mga responsibilidad sa ating bayan ay ang pagbabayad ng taxes. Sometimes, nagagamit po ang online selling sa pamamagitan ng pagbebenta ng products na hindi maayos, hindi tama. I'm sorry to say na hindi nagbabayad ng taxes ang marami. Ang isang normal, regular na Pilipino na nagtatrabaho, kahit mababa ang sweldo, nagbabayad ng taxes. And yet, businesses na who use the social media to earn income, may mga iba na hindi nagbabayad ng taxes. Lugi naman po ang mamimili at hindi ho tama yun. Responsibility po natin ang pagbabayad ng taxes. Pwede mag-online shop. That's good. Maganda yun. Basta gawin din po natin yung kung ang buyers natin ay may due diligence, sana po ang mga sellers natin meron ding katapat na responsibilidad para sa ating gobyerno. Nire-regulate na yun sa TikTok eh. Nakikita ko na require na rin sila kumuha ng mga documents sa BIR, magbabayad din sila ng tamang buwis dahil sila ay nag-generate na kasi sila ng income, di ba, Doc? That is good. Maganda yan. At pag mas maraming bumili, mas maraming ma-generate na taxes. Pag mas maraming ma-generate na taxes, makakatulong din ito sa social services na binibigay ng gobyerno sa atin. Gagaan ang buhay natin, lesser ang gastos natin, marami na naman tayong pambili sa ating mga needs and wants. Yun po ang economy. Basta ginagawa po natin ang responsibility natin, iikot ang ekonomiya natin at makakatulong para sa lahat. With that, maraming salamat muli sa isang napaka-lively na discussion, Doc Abergos. Thank you. At don't worry, kapag kailangan natin ng entertainment at may pera pa po sa sige po lang po. You deserve to sing. Tama po yun. You deserve to buy those things, a little luxury. Pero alamin po natin kung ano yung talagang priorities natin, ano yung needs and wants natin. Kung wala tayong pambili as of the moment, sige po, enjoy the entertainment. May ganun eh. With that, maraming salamat, Doc. Nawawala na yung signal ni Doc. Maraming salamat muli si Doc Gerald Abergos. Isa po siyang sociologist. Alam mo, maraming ganyan sa